pasado, in Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayo magdiwang sa ating banal na piking. At ngayon nga ang unang Biyernes na ating pagdiriwang sa taong nagsisimula na 2024. Alalahanin din natin na sa Biyernes na ito, tayo'y natawagan ng Panginoon na maging bukas sa katotohanan ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pagkatao. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo ay nagkasala, nagkulang, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan, upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kanyang kaloob, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, si anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa. Ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niyang masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin iyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung di tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa.
Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok lahat sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Betsaida tulad ni Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus sa taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta." "May nagmumula bang mabuti sa Nazaret?" tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika at tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin nga pong ebanghelyo, itong si Nathaniel na tinawag ng Panginoon at sumunod kay Kristo ay isang tunay na Israelita. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung walang pandaraya sa kanyang katauhan. Bakit kaya kailangan sabihin iyon? Sapagkat si Nathaniel ay nagmula sa lahi ni Israel, na walang iba ay kundi si Jacob. At kung titignan po natin yung past, yung history, yung kasaysayan, makikita natin yung isang pagkakataon sa buhay ni Jacob na kailangan niyang magkunwari na siya ang kanyang kapatid na si Esau upang sa kanya mapunta ang pagbabasbas ng kanilang ama. But anyway, nandoon sa history, kasaysayan, yung kailangang magbalat kayo. Kailangan magbalat kayo.
At this time, sinasabi ni Jesus kay Nathanael na iba ka, hindi ka mapagbalat kayo. Nakita rin naman natin sa Ebanghelyo na prangka pa nga siya, no? Straightforward siya. Meron bang mabuting magmumula sa Nazareth? Ayun yung kanyang mga ganitong salita. Nasa halip na maka-offend, ay nakatutuwa na siya ay nagsasabi lamang kung ano talaga ang tunay na nasa kalooban niya. Walang pandaraya, walang pagkukunwari. At ito ang kailangan ni Jesus na kanyang alagad, isang taong totoong totoo. Ayan makatotohanan, parang ating istasyon, Veritas, radyo, totoo. Yun ang kailangan ng Panginoong Jesucristo, yung totoo. At si Nathanael ay totoo. Totoo sa kanyang sarili, totoo sa kanyang pinakikita sa kanyang kapwa. Totoo na siya ay nagtatanong, na siya ay hindi muna kagad nanalig. At totoo rin na nang makilala na niya at makita si Jesus, siya ay nanalig. Lahat ng bagay kay Nathanael ay totoo. Masarap makamit ng mga tao at ng mga tao na sa paligid mo na alam mong totoo. Kasi napakahirap na titignan natin yung panlabas na katauhan at nakikita natin na yung maganda pero bulok naman ang kalooban. Nung bata ako, bumibili kami ng sapatos ng nanay ko kasi magpapasukan noon. Tapos nagpunta kami sa mall, nagpaikot-ikot kami sa 3 mall sa kahahanap. Sabi ng nanay ko, anak, eto maganda to. Ayoko niyan, nay, kasi may sintas. Tali ako ng tali ang tali, makakalag pa yan eh. Ayoko ng tinatali. Ano gusto mo, anak? Gusto ko yung may buckle na lang, ganun lang. Oy, anak ko, eto, may buckle. Nakakita kami may buckle. Ayoko po niyan kasi po masyadong bilugan yung kanyang dulo. Parang barko. Parang barko. Ayoko ng parang barko ang itsura. Sabi ko ganoon. Anong gusto mo, anak? Patulis. Gusto ko po yung sapatos sa patulis. May buckle na patulis. So hanap tayo. Punta kami ng kabilang mall. Eto anak ko, may buckle, tapos may patulis yung kanyang dulo. Okay na ba yan? Kaya lang po, yung pong balat niya, hindi po, magaspang, hindi po siya yung makintab. Yun ang style niya, yun ang klase ng balat niya. Ayoko ng ganyan, gusto ko po yung makintab, para hindi na po ako linis ng linis, para po punasan ko lang, makintab na, hindi ko na kinakailangan lagyan ng kiwi. Sabi kong ganon. Ay, naku anak, so gusto mo yung makintab talaga ang balat? Hanap pa rin tayo. Hanap kami ng hanap. Nakakita kami makintab ang balat. O anak, ayan na, may buckle, makintab ang balat. Pagkatapos tulisan. O iyan na anak ha, maganda na yan. Okay na ba yan? Sabi ko sa nanay ko, nay, kasi po parang alaman lamang yung katulad sa kaklase ko, parang may style, merong parang mga tusok-tusok, butas-butas na may korte. Wala akong ganoong design. Gusto ko po yung may design kasi ganun po yung sa kaklase ko. Anak, saan tayo hahanap ng ganun? Nakakailang mall na tayo sa kahanap ng sapatos na gusto mo. Kailangan ba lahat na yung masunod? Para maganda, nay. Halika, may pagdadalan ako. Halika, sumama ka sa akin. Dinala niya ako doon sa corner ng Marikina Shoe Expo sa Cubao. Meron doong Marikina Shoe Expo. O anak, magpagawa ka na lang ng sapatos na gusto mo. So nagpunta kami sa sapatero, sinukatan ako, tapos sinabi ko kung anong gusto ko, dinrawing, ganito po may buckle po diyan, okay. Gusto ko po tulisan, okay. Gusto ko po ganito yung balat, okay. Gusto ko po ganito po yung design, may design po, okay. O sige, ayos ako, salamat naman anak, at tayo makaka-uwi na, babalikan na lang natin, balikan na lang natin. Binalikan. Kinuha. Tuwan-tuwa akong umuwi. Pero pagdating ko na sa school, makalipas ng 3 araw, nakita na nanay ko, ang suot ko yung luma kong sapatos. Anak, ba't di mo suot yung bago mong sapatos? Nagsusugat po yung paa ko, nagpapaltos po, matigas po yung balat Tsaka po na hindi pala pwede sa akin yung tulisan kasi malapad yung paa ko. Dapat pala malapad yung... anak
Ang tagal-tagal nating naghanap, sumakit ang paan natin, maghapon, umalis tayo na may araw, umuwi tayo ng gabi na dahil sa sapatos. Pagtapos sasabihin mo sa akin ganyan, kasi po hindi po ako komportable. Hindi po pala porque maganda, ibig sabihin okay na. Hindi pwedeng maganda lang yung labas kasi na, kailangan komportable din pala yung loob. Anak, yun nga ang dapat mong tandaan. Mas mahalaga yung loob. Mas mahalaga yung komportable ka kesa doon sa panlabas. So kahit gaano ang kaganda ang isang sapatos, sabi ko nga, kung hindi ka naman pala komportable, kung hindi rin naman pala siya magbibigay sa iyo ng kasiyahan pag suot mo siya, baliwala rin ang kanyang ganda. Sometimes, yun ang ganun tayo. Tinitingnan natin kung ano lang yung magandang pisikal, kung ano lang yung magandang pamantayan natin, yung ating standard. Pero what if it's all kasinungalingan? What if it's maganda? Kung kasinungalingan lang yan, kahit kaganda yan, ayoko niyan. Kung yan ay pangit, pero yun ang katotohanan, then I would rather go for it. Alam nyo, mga kapanalig, maling ka noon. Sana ngayon, mas makita mo kung ano yung katotohanan. It may not be that beautiful, but at least it is the truth. Jesus Christ, see the sincerity in Him. At iyon ang mahalaga. Yung mahalin ka bilang kaibigan dahil totoo ka. Yung mahalin ka bilang iyong kabiyak dahil totoo ka at walang pagkukunwari. 2024 na. Amen. At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa Panginoon ng awa sa bawat panalangin natin ang ating tutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at manampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyan pansin ang aming mga makasalanang gawi, kundi pakita sa amin ang iyong habag. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa at pagmamahal at kabanalang taglay. Bigay mo sa amin itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalu-saluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong magpagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako na'y maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanya tikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biyaheng Maria, Ina ng Diyos, na ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumalog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero
peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong binigay, kami pagidapati maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Hostia, quae celi patis hostium, bella premur hostilia,
sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga sa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin naman lagi ang iyong pagpapala.
Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Tieis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
O sacrament, O holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving